Nagsalita na si Justin Brownlee tungkol sa kanyang susunod na assignment bilang player. Patungo siyang Indonesia para maglaro professionally. Tanong, ilang buwan si Justin sa Indonesia? Paano ang Gilas Pilipinas at Barangay Ginebra? Bunga ng mga katanungan, naglabas ng pahayag si Coach Tim Cone tungkol sa issue at ang kanyang pananaw habang patuloy na nananalasa ang Ginebra sa Philippine Cup. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel. Kung nagugustuhan nyo ang ating palabas, kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Matapos na samahan ng Gilas Pilipinas sa katatapos lamang na unang window ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers, nakabuo ng isang magandang decision si Justin Brownlee para sa kanyang karera. Sa interview ng media, hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang Gilas naturalized player. Inamin niyang sasabak siya sa IBL, kumpirmasyon na binabantayan ng Indonesia ang galaw ng basketball sa bansa, partikular ang Gilas Pilipinas. Sa pananaw ni Justin Brownlee, sino ang nagtulak sa kanya para tawirin ang IBL mula sa PBA at Gilas? Ilang buwan siya na mananatili sa Indonesia? Tutukan natin si Justin Brownlee sa report ni Kate Reyes sa Spin. Opo, maglalaro po ako ng professional sa Indonesia sa loob ng ilang buwan. Si Coach Tim Cone po ang nagtulak sa akin para maglaro, para manatili akong nasa sa forma. Okay, so doon po tayo sa ilang buwan siya maglalaro sa Indonesia. Posible po natatagal po siya dyan hanggang June, at base na rin po yan sa report ng Spin. Pagsapit po kasi ng June, abala na po ang Gilas sa practice. Actually, June 19 to 21 ata ang tapos ng PBA. So, ibig sabihin, matapos ang PBA, magsisimula na po yung Gilas. Magpa-practice na po sila para sa Olympic Qualifying Tournament, kung saan kailangan po natin doon si Justin Brownlee. Wise decision, di ba? Kasi habang naghihintay po siya ng ganap sa Gilas at dito sa PBA, may income po siya at magiging fit pa siya dito sa IBL. And of course, alam po ni Coach Tim Cone yan. Dahilan kaya siguro in-encourage niya si Justin na kuhanin ang alok ng IBL. Magiging fit na siya, may extra income pa po siya doon. At dahil sangkot ang pangalan ni Coach Tim Cone sa bagong pahayag ni Justin Brownlee, kung saan niya kinumpirma na tutulak siya patungo ng Indonesia para maglaro, mahalagang marinig din natin ang naging pahayag ni Coach Tim Cone sa issue. Sa kanyang pananaw, ano ang masasabi niya sa pahayag ng naturalized player ng Gilas Pilipinas at resident import ng Barangay Ginebra? Kailan niya inaasahang babalik si Brownlee para sa Gin Kings at Gilas Pilipinas? Tutukan po natin si Coach Tim sa report ni Luisa Morales ng Philstar. Masaya po kami para sa kanya. Magbibigay po kasi sa kanya yun ng dagdag na kita at matutulungan pa po siyang manatiling nasa forma. Babalik po siya sa Ginebra sa susunod na import conference o sa Hunyo para po sa Gilas. Actually, tama po yung decision eh. May kita na po siya, mananatili pa siyang nasa sa forma, mananatili siyang physically fit. Ibig sabihin, okay na okay siya once na sumalang na po siya sa Olympic Qualifying Tournament at dito sa Barangay Ginebra, di ba? To be honest, mabigat po ang haharaping hamon ng Gilas Pilipinas dito sa OQT. Doon po kasi kailangan nilang pataubin ng Latvian nationals, at kapag napataob po nila yan, in case na nataob nila, di ba, isusunod po nila yung Georgia. Mabigat na hamon po yun, kaya kakailanganin po nila ng matinding training at determinasyon para magawa ang gusto nilang gawin sa Olympic Qualifying Tournament. Yung Barangay Ginebra sa susunod na conference kung saan kailangan ng import, andyan lang po yan. Gamay na po nila ang isa't isa. Kaya tingin po natin, konting hasa na lang po yan. Konting hasa na lang kailangan nila dyan. Pero yung OQT, yun ang mabigat na lalahukan ng Gilas Pilipinas. Matapos ipahayag or kumpirmahin ni Coach Tim Cone ang pagsabak ni Justin Brownlee sa IBL, natanong naman ng media ang tungkol sa kanyang koponan sa PBA na Barangay Ginebra. Ngayong hapon sa ganap na ika-7 kalahati ng gabi, sasagupain ng Gin Kings na meron ng naitalang 2-0 record sa Philippine Cup ang Meralco ni Coach Luigi Trillo na kasalukuyang may kartadang 1-3 sa patuloy na ginaganap na PBA Philippine Cup. Sa kanyang pananaw, habang papalapit ang bakbakan, ano ang nasa isip ni Coach Tim Cone kahit nagtala na sila ng 2 panalo at walang talo? Tutukan po natin si Coach Tim sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Sinusubukan pa rin po namin hanapin yung balanse. Hindi pa po namin kasi masyadong nakikita yun eh. Pero nagsisikap kami para dito at ito yung isang bagay na napag-usapan po namin habang sinusubukan po namin mas pagbutihin pa. So kung tutuusin, maaga pa para magkampante, yan po yung pinapakitang mensahe ni Coach Tim Cone. Gusto niyang makasiguro sa lahat ng bakbakan. Yung tipong nasa ayos ang lahat para pagdating ng laban, meron po silang ibubuga sa court. Yun ang dating, di ba? Yun ang mensahe ni Coach Tim Cone.
Iba talaga yung mentality niya, no? Gusto niya laging advance, laging may bago para sa mga susunod na bakbakan. Hindi po uso sa kanya yung kampante lang eh. Para sa kanya, kailangan may gawin siyang kakaiba sa bawat laro ng kanyang kupunan. Kaya kung titingnan natin, ito siguro yung isa sa mga dahilan kung bakit yung mga players, lalo na sa Gilas, at hindi pa nakakapasok sa Gilas, gustong-gusto nila makasama sila sa hanay. Alam nila na mas mapipiga sila ni Coach Tim Cone. Yun lang po siguro yun. Bago po tayo tuloy ang magpaalam, batiin po natin ang happy birthday ngayong March 16 si Miss Michelle Glomar, ang butihing may bahay ni Mr. Rolando Beroga. Miss Michelle Glomar, happy birthday mula sa Team Playoffs. So guys, maraming salamat.